Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? At meron po tayong panonoorin ngayon. Ito po ay nagbula kay Artista Life Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Artista Life Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Artista Life Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Artista Life Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello mga ka-legit power cards. Hello, isa kita mo naman yung bunga do, Paolo na balita patungkol ito kay Mr. Paolo, no? Kung saan yung kanya pong host engagement ay nakansela dahil dito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo bumako sa ating pong nag-iinit na balita for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lovercans po natin na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong palagiang pagsubaybay. And this time, eto na nga, no, dahil matapos pong pumutok ang ilan sa mga issue patungkol kay Paolo. At talaga namang hanggang sa ngayon, ang tingin kay Paolo talagang womanizer at sobrang sirang-sira yung pagkatao ni Paolo pagdating po dun sa kanyang loyalty, no, na tinatawag. Sabihin na Doon talaga sa sirang-sira, doon sa loyalty sa partner niya, talagang obvious na. Iba yung nagiging feedback sa kanya, no? Imbis na yung kalabasan niya, no, yung kung ginagawa man nilang gimmick yung love team nila nung ni Ara ba to, ni ganyan. Basta yun na yun. Is hindi talaga bagay. No? Para sa akin, hindi bagay. Kasi may issue ka, Paolo. Di ba? Ako sana ba, wala kang issue. Sana kung gagawa man ng ganyang gimmick, yung tape bulaga, no, na parang love team, like Aldab, sana is pumili naman sila, no, ng tao na walang bahid ng kasalanan sa mundo. Di ba? Tama naman yun, oh. Syempre kung bibigyan mo ng ng si Paolo is magkakaroon sila ng love team, syempre ang iisipin ng mga tao is hindi maganda. Kasi nga meron siyang bad record kumbaga sa guidance, 'di ba? Sa guidance do sa sa principal's office, no? Bad record ka ng estudyante ka. No, parang hindi ka natatanggapin dito, ayoko na namin mag-aral. Diba? Parang syempre iisipin kung magulang, kung daming problema niya na maraming yan, baka ikaw diba, magkakaroon ng issue. Hindi ko naman hindi naman ako sa naninira, walang siraan to, no? Talaga namang yun din naman ang sinasabi ng mga tao. Sinasabi ko lang kung ano yung nagiging komento nila, no? Kung gimmick man yung ginagawa nila na kunwari love team, sana is pumili naman sila ng lalaki na maganda yung record. 'Di ba, na walang bahid na kahit na anong atraso na nagawa, 'di ba? Walang issue na hindi maganda kasi love team 'yan . Alam naman dapat 'yan sa pelikula nga kung ikaw may pa-love team ka tapos hindi magandang record mo, parang isipin sa ng mga tao, ang kapal naman ng mukha nito, nai-inlove na naman. Parang ganun, 'di ba? Natin na dahil po sa mga issue niya patungkol sa babae, marami po talagang isa sa mga source na nagsabi na especially sa Energy FM, sinabi nga doon ng kanyang source sa loob po mismo ng tape na isa sa mga kinaayawan ng nito pong mga advertiser si Paolo kasi tila baga napakapangit daw di umano ng imahe or images ni Paolo. Una, ang imahe niya po is parang napakayabang niya na talagang parang feeling niya is alam niya lahat. Parang siya yung spokesperson po ng tape bulagta.
kung ano-ano pa yung mga binibitawan niyang salita. May mga pagkakataon pa na nagpaparinig po siya sa mga TVJs, diba? At the same time, karamihan po sa mga hosting style niya, talagang kinaiinisan ng marami. So, yan pa. Kaya hindi rin siya pwedeng mag-love team. Bukod doon sa mga nagawa niyang issue, di ba? Is yan pa yung pagpaparinig niya sa TVJ, pagpaparinig niya sa programa ng EAT, di ba? Lalong maraming naiinis. Di ba? Nagtatrabaho na lang kayo hinahaluan nyo pa ng ganyan. Hindi naman kayo kasali sa away. Pinapasok nyo naman yung sarili nyo. Hindi nyo alam, nagpapalakas ba kayo o ano? Diba? Kahit naman manahimik kayo kung maganda naman yung ginagawa nyong pag-host sa Tape Bulaga, hindi naman kayo matatanggal. Diba? Imbis na ang problema na lang is yung sa management nyo, is sumasama pa kayo, sinasalo nyo pa. Diba? Imbis na magtrabaho na lang kayo ng maayos at hindi rin kayo makatanggap ng bash dun sa ibang mga sumusuporta sa TVJ. Siyempre, nasasaktan din yung mga sumusuporta sa TVJ kapag nagsasalita kayo ng hindi maganda. Ika nga yung kapatid mo inaaway. Mahal na mahal mo yung kapatid mo. Tapos inaaway mo na wala namang ginagawa sa'yo. Hindi ba magagalit? Hindi ba ipagtatanggol ng kapatid niya yun? Di ba ipagtatanggol niya yun? Diba? Kayo hindi naman kayo inaano ng TVJ. Pinayagan na nga kayong mag-host dyan. Wala na nga silang sinasabi sa inyo. Sinabi nga ng TVJ na uunawaan nila kung ano ang estado nyo at kung ano ang trabaho nyo. Kailangan nyo yan. Pero ang problema, nung tumagal ng konti, nakikisawsaw na. Yun Hindi natin alam kung saan hinuhugot ni Mr. Paulo yung kanyang mga sinasabi sa social media, maging po dito po sa kanila pong programa. So dahil po dito, na-bother po ang ilan dahil pinaplano po kasi ng tape na parang gagawin si Mr. Paulo Contis bilang isa sa mga main host po ng isa sa pinag-usapan, at kung i-check nyo po sa mga social media, talaga namang sobrang dami po ng views. Yun po yung bawal judgmental. Pero as far as we know, is isa diba po yan sa mga TVJ ipinaglalaban ni Miss Jenny Pere. Kaya nga diba yung pong Pinoy Henyo, pinalitan nila ng title pero parehas pa din yung yung kanilang yung pinaka-mechanics ng game. Ayan naman kasi ang hirap sa kanila, ayaw nilang maghirap. Laging yung kung ano na lang yun ang jadyaan, yun na lang ang gamitin natin. Kaya tuloy na iisip ng ilan na kayo walang originality. Hindi kayo marunong mag-isip. Diyos ko naman, ano yung ginagawa ng mga, mga katunay? Yung gumagawa ng mga segment dyan, basta yun yung creator ba yung, basta yun na yun. Diba? Hindi ba nagtatrabaho yan? Ay, bigyan nyo naman ng trabaho. Diba? Hindi nyo binibigyan ng trabaho kung ano lang yung naiwang segment ng Itbulagano, ng TVJ, itinutuloy nyo, iniiba nyo lang yung pamagat. Dapat isip-isip din pag may time ng original. Sa pangalan na nga diba? Kinuha na nga. Ngayon, pati yung mga segment, ginagaya pa. Tapos, eto naman bawal judgmental. Pati pa naman yun. Mariusip. Ibig sabihin, binago lang nila yung pangalan. Samantalang ang EAT, binago po ang lahat, Same, diba? May mga mechanics na parehas pero talagang sobrang ibang-iba at mas pumatok at mas pinanood ng tao, katulad po ng Gimme 5. Dati po yun po yung mechanics ng Pinoy Henyo. Ngayon po, Gimme 5 na siya at mas pinanood ng nakakarami. Tama. Lalo na ngayon magpapasko. Sure na isa yan sa mga gagamitin. Ngayon, nagpoprotesta po ang kampo ng TVJ at si Miss Jenny Pere na parang pinaplano po ng tape na ibalik ito pong bawal judgmental dito po sa Eat Bulaga, Generic Bulaga, at ang magiging main host ay walang iba kundi si Paulo. Ang pinagtataka nating lahat ay isa sa mga objections nila at sinabi nila sa kanilang interview po ni Tito Sen, Sinabi ni Tito Sen na
sa kanila pong pag-uusap, parang isa yung segment na yan sa kinaayawan po ng mga haluso siblings. Haluso siblings lang naman po yun. Mandakin mo, no? Oo nga, no? Kinaayawan nila yan, yung bawal judgmental. Pero gusto nilang ibalik. Kita nyo naman, no? Parang yung tipong gusto nyo nung idura dati, nilulunok nyo ngayon. Hindi naman kasi ipaglalaban ng TBJ ang bawal judgmental kung hindi mabenta yan, eh. By ewan ko dyan sa mga yan, yung kabila, kung ano ang iniisip. Kung talagang hindi talaga mabenta yan, dapat gumawa na lang kayo ng sarili nyo. Diba, hindi kayo kasi naghihirap, yan ang problema sa inyo eh. Yung bunga, para kay si Juan Tamad, yung hihiga na lang kayo, tas nakanganga kayo, hinihintay nyo malaglag yung bunga ng bayabas. React na parang hindi raw po hindi raw siya nakaka-entertain, kung hindi nakakaantok at talagang naboboard daw sila sa bawal judgmental. And here it comes, bakit po nila gagamitin ito? Maaaring gamitin po nila yung mechanics pero babaguhin po nila yung klase o yung pinaka-title. No, ang ayaw po ng lahat is ilalagay bawal ang attorney. Attorneytal. Di ba? Bawal judge, mental. Bawal attorneytal. Corny. Pa ang gaganap. Kaya naman ang dami po nagpo-protesta, parang hindi po bagay kay Paolo kasi 'di ba parang yung tema po ng bawal judgmental ay parang ito po ay you are parang kailangan mong i-check kung kung ano po yung lesson na yung pinaka-lesson mo dun sa tao. Tama. Na nakasalang sa bawal judgmental. Kaya po talaga tipong magpapayo ka pero ang sarili mo hindi mo mapayuhan. 'Di ba? Dapat kung merong sasalang diyan o magiging main host, yung talagang kung ikaw magpapayo, yung tipong walang bahid sa sarili mo na nagiging issue sa iyo na hindi maganda, no? O kaya naman, kung may issue man sa iyo, is matapang kang hinaharap at iyong pinaninindigan. 'Di ba? Kaso nga lang magbibigay ka ng ganyan, palakas loob, 'di ba? Magbibigay ka ng advice, pero sarili mo hindi mo mapayuhan. Di wow. 'Di ba? Yung kanya pong pagiging host ng bawal judgmental medyo nakahang pa. Talagang yun po isa sa mga objections is yung mga sponsors and advertisers wala talagang tiwala sa kanya at parang ayaw sa kanya, hindi lang parang ayaw iniisip kasi nila si Paulo kaya ganyan siguro kukunin nagiging matunog, no? Pero hindi siya nagiging matunog in good terms, nagiging matunog siya in bad terms dahil maraming nababad trip, di ba? Kung sana ba in good terms siya nagiging matunog Ayan, isalang nyo yan dyan. Diba? Maganda magiging feedback natin. Siguro sa una kapag nilagay siya dyan, kung sakaling ituloy yan, yung segment ng bawal judgmental dyan sa Tape Bulaga, siguro sa una is papanoorin siya, titignan kung ano ba ang gagawin nito. Pero sa pangalawa pero sa pangatlo, pang-apat, malabo na yan. Talaga sa kanya. Kaya nga sabi ng ilan, 'di ba, na si Isko Moreno na lang daw di umano ang nag-aakyat ng pera dito po sa tape, dito po sa Tape Bulaga. Sabi naman ng ilan sa Marites, sabi ng ilan na wag daw i-judge si Paulo. Kung ayaw daw natin silang panoorin, di wag daw panoorin. Hindi naman natin sila pinapanood, 'di ba? Actually, kapag hindi pinanood diyan, ilan na lang matitira doon? To correct them. Wala naman talagang nanonood sa kanila actually. Sila lang po talaga yung nag-claim na sila ang nagna-number 1. At sila po yung nangunguna sa rating. Biruin po ninyo, hindi ako makapaniwala na mauungusan nila. Sabihin na natin kahit ng It's Showtime. Sabi nila nag-number 3 pa ang It's Showtime, bagsak daw ang rating, which is very impossible. Kasi kapag po pinag-compare mo, mas competition pang ang matatawag ang E80 at ang It's Showtime, pero not ang generic Bulaga. Kaya naman yun nga, maging po yung ilan sa mga offer dito kay Mr. Paulo, medyo po nagkakaroon ng, tingnan nyo po after. Pero para sa akin, mas maganda lang si Isko na lang ilagay nila si Yorme na lang Diba kasi si Yorme, no? Hindi naman ako sa kumakampi o diba?
Pero mga katunay, siguro kung kayo iisipin nyo rin kung sino ang dapat ilagay doon, dapat si Yorme na lang, di ba? Si Isko na lang. Kasi kung sa pinagdaanan sa buhay, di ba, si Isko talaga, maraming pinagdaanan yan. Bago niya makamit yung tinatamasa niya ngayon. Nagmula siya sa pagiging mahirap, sa ganito, ganyan, hanggang sa umangat siya ng umangat. O, ba't di nila si Isko ang ipasok nyo dyan? Baka kung sakasakali pa, di ba? Total, yan naman na nagiging usap-usapan na si Isko lang talaga yung nagpapasok sa inyo ng swerte. O, edi si Isko na lang din ilagay nyo doon. Kaso nga lang, baka si Gisa Gate, di mawawala siya. Edi kayo, basta ewan ko na lang. Parang kasi ang team nyo, parang one-man team eh. Ganun lang, one-man team ba? Tama ba ako? Parang hindi mabubuhay ang isang team nyo kung wala yung isang magaling, yung parang pinaka-ace player. Hindi katulad sa EAT, kahit hindi gumalaw ang TBJ, marami silang player na gumagalaw. Nandiyan si Jose, nandiyan si Wally, nandiyan si Ryan, nandiyan si Paulo. Marami. After po niya ng kanyang last movie na po siya, nabalitaan niyo po ba na pumatok sa takilya at pinag-usapan? Hindi po, dahil talaga most hated itong si Paulo. Ni sa Netflix nga po, hindi po siya nakikita kasi ang process po niyan, pag may isang movie, di ba, may movie po, di ba, na ipapalabas po sa mga sinihan. Ngayon, pag kumota na po sila, ang gagawin ng producer at director, ibibenta po yan sa Netflix. Ngayon, ang Netflix po ang magpapalabas niyan sa lahat ng mga subscribers po nila. Pero this time, mukhang wala po tayong nakikitang po siya na napapanood doon. Sayang, kasama niya pa naman si Jimmy Santos doon, di ba? Pero dati, nung wala pa sa Tape Bulaga si Paulo, may mga lumalabas siya sa Netflix. Pero simula na napunta siya sa Tape Bulaga, wala na. O hindi na nga nakikita gano'n. Kasi nga, parang hindi naging maganda yung outcome nung last movie ni Mr. Paulo. Kaya ang payo lang natin kay Paulo, sana maghinay-hinay. Maghinay-hinay siya si Paulo sa mga kanyang binibitawang salita towards dun sa mga taong involved dito po sa case na ito. At the same time, akala ni Paulo is natutuwa yung marami sa kanya dahil po sa ginagawa nila. Pero hindi niya alam, mas marami po yung nagagalit dahil nakita po talaga yung pagiging womanizer eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Artista Life Updates. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video na yan na binigyan natin ng reaksyon? Diba? Sino yung mga fans ni Paulo dito? Labas! Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.